two Hebrew words, Hag Sameya, meaning happy holiday, o kaya ay happy Hanukkah. Yan. Ngayon po ay yung Feast of Hanukkah sa Israel ay hindi lamang po ngayon, linggong ito, ipinagdiwang, kundi nagsimula ang Festival of Hanukkah noong pong Thursday, December 7, at magtatapos ng December 15. No? Kaya ito po ay 8 days of celebration. At dito po ay sa celebration ito ay atin po itong uunawaing maigi. Ano ba ang kahulugan nitong Festival of Hanukkah? At papaano nangyari na nagkaroon ng ganitong makasaysayang selebrasyon ang Israel? Ngunit bago natin tunguhin ito pong pagpapaliwanag na ito ng Festival of Hanukkah, ito po una sa lahat ay ipinagdiwang ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi ito mahalaga, hindi ito ipagdiriwang ng Panginoong Jesus. At nariyan po sa aklat ng John chapter 10, verse 22, yung itong bagay na ito. Basahin natin. Ang sabi, at that time, the feast of dedication took place at Jerusalem. It was winter. And where was Jesus? Verse 23. And Jesus was walking in the temple, in the colonnade of Solomon. So si Jesus ay nasa templo na naglalakad. At noong panahong yun ay time ng celebration ng tinatawag na Feast of Dedication. You know, the Feast of Dedication mentioned in this particular verse, ito po ay yung Jewish annual festival of 8 days na pumatak sa Hebrew month of Kislev. At ito nga po yung, mamaya pa yan. Okay, hindi pa yan, sis. Okay, ngayon, the word dedication in Greek word is enkainia. Yan, pakita mo na. And in Hebrew is Hanukkah. Yung English word na dedication, pag hinanapan mo ng salitang Hebrew, ang lalabas ay Hanukkah. Kaya itong Feast of Dedication, ito yung Feast of Hanukkah na ating pong pinagdiriwang, na pinagdiwang na noong panahon pa ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito po, isang click mo pa, sis Obrad, yan. Upang makita ninyo na ang Hanukkah ay hindi po ito stranger sa Bible. Kasi maaring marami sa inyo ay hindi pamilyar sa selebrasyong ito. Kadalasan ay Feast of Trumpet of Jewish New Year, Feast of Tabernacle, ang atin pong mga pinagdiriwang. O kaya Feast of Passover, di ba? Yung mga ganun. Pero yung Hanukkah ay hindi masyadong binibigyang pansin even ng maraming Christians today. But thanks be to God, meron tayong opportunity to celebrate this katulad ng pagdiriwang na ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, para lubos mong maintindihan kung ano ba itong Festival of Hanukkah, natin, slide natin, what is the Festival of Hanukkah? Una, ito nga ay tinatawag na Festival of Dedication. Bakit tinawag na ito ay Festival of Dedication? Kwento ko lang ang background nito. Kasi noon pong 200 BCE, o before the Christian era, ay ang Israel ay napasa ilalim sa tinatawag na Seleucid Empire. Ito po ay Greek po ito, si Seleucid, na isa po sa general ni Alexander the Great
nang mamatay si Alexander the Great, lahat ng mga sinakop niyang bansa ay hinati niya sa 4 niyang generals. At isa dito sa kanyang general ay si Seleucid, na ang naatas sa kanya na pamunuan ay ang bansang Syria. Kaya siya po ang namuno doon hanggang po sa meron pong bumangon na nanggaling kay Seleucid. Ang pangalan niya ay si Antiochus Epiphanes. Ito po yun pong naghahari sa Syria, isang Greek. At sinakop nila ang Palestine at kung saan ay nandoon ang bansang Israel. At sa pagsakop nila sa Palestine, kinubkob nila ang Jerusalem at pati ang templo ay kanila po itong sinakop at ipinag-utos na ihinto ang lahat ng pagsamba na ginagawa ng mga Hudyo sa loob ng templo. At sa halip ay iniutos sa lahat ng mga Hudyo sa Jerusalem na sumamba sa kanilang Greek god na si Zeus. Kaya yung rebulto ni Zeus ang ipinasok sa templo. At hindi lamang yun, ipinahinto rin ang paghahandog sa Diyos ng Israel. Sa halip, ang iniutos ay maghandog ang bawat Hudyo ng baboy bilang paggalang kay Zeus na kanilang the Greek chief god during that time. So, dito po ay naligalig ang mga Hudyo. Walang sino man ang mangahas na kumalaban sa pamumuno ni Antiochus Epiphanes IV. Pero meron po na isa sa pamilya ng mga Hudyo, ang pangalan ay si Matias. At siya po, kasama ang kanyang mga anak, ay nag-alsa laban sa mga Greek Syrians na ito na umoccupy ng kanilang bayan at sinira ang uri ng kanilang pananambahan sa Diyos sa loob ng templo. Sa makatuwid, mga kapatid, ay namundok itong si Matias at isa sa panganay niya ay si Judas. At sila'y tinawag na mga Maccabis. Ibig sabihin, sila po ay mga matatapang na pag nakipaglaban ay parang isang martilyo na pinupukpok ang mga kaaway. Kaya tinawag silang the Maccabis family. At dito, mga kapatid, pinamunuan nila ang paglaban hanggang sa maraming Hudyo ang sumapi sa kanilang samahan. At sa kanilang paglusob ay sinamahan sila ni Yahweh at nadaig nila ang mga Greek Syrians hanggang sa kanilang nakonquer ang buong Jerusalem at pati ang templo. At sa kanila nga po, kapatid, na pagpasok sa templo ay nakita nila ang kahindik-hindik at karimari-marim na mga bagay na ginawa ng mga Greek Syrians na yon sa loob ng templo. Nakita nila ang rebulto ni Zeus ay nandoon sa loob ng templo, pati ang mga maraming baboy na inihandog dito. Kaya naglinis ho sila ng templo. At lahat po ng bagay na dapat sunugin ay sinunog nila. At dahil po doon ay nire-dedicate nila ang templo sa Panginoon. At sa kanilang ginawang rededication ay kanila pong ipinangako taon-taon ay kanilang ipagdiriwang ang Festival of Hanukkah, meaning Festival of Dedication bilang pag-aalala doon po sa kanilang muling itinalaga ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. At ito nga po, kapatid, ay kanilang ginawa. At inonor ni Lord yan nang basahin natin ng John chapter 10 verse 22. Nandoon mismo si Jesus sa templo sa pagdiriwang ng Feast of Dedication or Feast of Hanukkah. Importante ang selebrasyong yan at ang bagay na yan ay may spiritual significance sa buhay ng bawat isa sa atin.
Bakit? Sapagkat sa New Testament, ang templong tinutukoy naman ay hindi yung literal temple, kundi ang ating mga katawan. Sabi ng unang Korinto 6, talatang 19 hanggang 21, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Kaya kung atin pong titignan at pag-aaralan, ano ang binibigay na mensahe ng Festival of Hanukkah? Hindi lamang po inaalaala na itinalaga muli ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Yung templong dinedicate muli ay tinatawag na the Second Temple. Ito yung templong itinayo nila Ezra sa Book of Ezra. Kasi yung unang templong tinayo ni Haring Solomon ay winasak ni King Nebuchadnezzar. Tapos nang sila po ay ipatapon doon sa Assyrians, ay nagbalik muli ang mga Hudyo at muli nilang tinayo ang templo. Kaya ang tawag ay Second Temple. Yun po yung templo na yon na dinumhan ng mga Greek Syrians. At yun yung Second Temple na inalay nila sa Diyos. Dahil po muli nanunumbalik ang religious life ng mga Israelita. So, dahil po sa inaalaala yan, dapat din naman alalahanin din pala natin ang atin pong katawan bilang templo ng Diyos. Kung tayo'y nagdiriwang at ating inaalaala na nire-dedicate ang templo ng Diyos sa Jerusalem sa Panginoong makapangyarihan sa lahat, marapat din naman na ating i-rededicate ang buhay natin para kay Jesus. At ang ikalawa pong kahulugan ng Festival of Hanukkah it is called Festival of Lights. Bakit ito tinawag na Festival of Lights? Kasi po, nung mapasa kamay ng mga Jews ang templo, at bago ito i-rededicate kay Lord, ay kailangang mailawan ang menorah o ang malaking golden candlestick. Malaki po yun, hindi po yun maliit lamang po. Pakipata natin. Ganyan pong itsura. Itsura lang yan, pero hindi po yan yung mismong pinaka-menorah. Okay? At malaki po yun. Nung ako'y nasa Israel, inihanda na nila yung menorah na gagamitin pag na-rebuild uli ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Sa ngayon kasi, wala na pong templo sa Jerusalem. Sapagkat yun naman ay winasak at sinunog noong 70 AD ni General Roman Titus ng mga Roman soldiers. Kaya from that date of 70 AD up to this year 2023 ay wala na pong templo sa Jerusalem. At ngayon po, nagbabalak silang itayo at itatag muli ang templo ng Panginoon. At sa pagpiprepare po nila, sa labas po ng doon po sa pinakitang Wailing Wall ay naroon po mga kapatid, yun pong malaki pa sa akin, mahalahiganting menorah, kaya lang ay bulletproof na may salamin na pinaligiran siya para hindi manakaw kasi talagang gold po yun. At ang lalaki ng mga sangaho niya, ang lalaki ng sanga, kasi po yung sa menorah, hindi po naman po diretsyong ganyan eh. Ang laki po nun, ang lalaki. No? Talagang nangangailangan po yun ng maraming langis para magkaroon ng ilaw. At dito balikan natin yung aking kinikwento. Noon pong kanilang ma-reclaim ang templo, ay kinakailangan nilang humanap ng langis ng olive fruit para ilagay sa mga sanga ng menorah. At meron silang natagpuan na nakalagay sa isang maliit na sisidlan. But the problem was, isang araw lang ang pwedeng itagal noong langis. Kaya nang malagyan nila ng langis ang mga branches ng
menora na yon at sindihan ito ay nagkaroon ng apoy. At umilaw sa buong templo ng Panginoon ang menora. Nag-iyakan sa tuwa ang mga Jewish people na sumaksi sa historical event na iyon sa Jewish nation. Kasi hundreds of years na hawak ng mga Greek Syrians ang templo at hindi na ulit pa nasindihan ang menora. Sapagkat ang menora ay simbolo ng religious life ng mga Israelita. At dahil po na yung pong menora ay hindi nasisindihan, kung papaanong nagdilim sa templo, nagdilim din ang religious life ng mga Hudyo. At dito kapatid, ng kanilang itong sindihan, tinawag din nila na yun pong celebration yon as the Festival of Lights. Wala po itong kinalaman sa Christmas, yung Festival of Lights. Yung iba dinuduktong nila sa Pasko. Hindi po. Yun po ang kasaysayan kung bakit yung Hanukkah na kapistahan sa Israel ay ito po ay ginugunita at tinawag na Festival of Lights dahil muli yung bumabalot na kadiliman sa Israel, sumilay ang liwanag. At dahil nasindihan, yun pong menora. Ngayon, ang bagay na yan ay may spiritual significance din sa buhay natin bilang mga believers ni Jesus na sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa daigdig, tinatanglawan tayo ng liwanag ng Diyos. Kaya ito pong pag-celebrate na ito ng Hanukkah, even sa mga Jewish people ngayon, alam natin may giyera sa Israel ngayon. Pero very, very memorable ang celebration nila ng Hanukkah. Meron pong Hudyo na kapapanood ko lang kahapon, kagabi, na kanya pong ipinapakita, busy-busy ang lahat ng mga Jewish people sa pamimili sa mga malls. Kala mo walang gera sa Israel. Nagkakasayahan pa sila. Kasi alam nila na yung Festival of Hanukkah ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa na sa gitna ng kadilimang bumabalo sa kanilang bansa ay sisilay ang liwanag. Ang liwanag ay simbolo ng pag-asa. At maaaring may nagpunta rito, tingnan mo ang katabi mo, ang dilim-dilim ng muka. Parang walang pera. Nakasimangot. Dumadaan sa katakot-takot na problema sa buhay. Bawat tignan niya sa paligid ay madilim. Pag sinabing madilim, alam natin pangit ang nararanasan niya. Ngunit sa pagdiriwang natin ng Festival of Hanukkah, kapatid, maasahan natin ang liwanag ng Diyos ang babalot sa iyo at lahat ng kapangitan at kadiliman na iyong nararanasan ay papalitan ng liwanag ng Diyos. Amen. Naalala ko ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 60, verse 1 to 5. Ang sabi, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dome. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. Your sons come from afar, and your daughters are carried on the ship. Then you will look and be radiant, and your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you the riches of the nations will come." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ayan. At ang ikatlo po na katawagan dito po sa ating pinagdiriwang na Festival of Hanukkah o Feast of Dedication ay tinatawag itong Festival of 8 Days. Ang tawag din po ng iba dyan ay Festival of 8 Days. Bakit?
Kasi itong Festival of Hanukkah ay hindi isang araw lang po sinaselebrate. Ito po ay pinagdiriwang ng 8 araw na selebrasyon. Bakit? Bakit umabot ng 8 days? Kaya nga po, itong December 10 na ito, pang third day lang po ito nila na selebrasyon. December 7, nagsimula yan sa Israel. Magtatapos ng December 15. No? So, bakit ang tawag dyan ay Festival of 8 days? Tinawag na Festival of 8 days upang gunitain ang mahimalang ginawa ng Lord sa mga langis ng ulibo na natagpuan ng mga Jewish leaders doong kanilang makubkub ang templo. Kasi ang agad unang sumagi sa kanila, kailangan ilawan ang menorah sa templo upang simbolo na nanumbalik ang liwanag sa Israel. Naganap sila ng langis ng ulibo kasi hindi po pwedeng gumamit ng ibang langis. Hindi pwedeng gumamit ng langis ng gasolina. Hindi po pwedeng ibang langis ang gagamitin o langis po ng iba pa pong langis na katulad na gagawang panghilot, di ba? Mula sa nyug, di ba, na niluluto. Hindi po. Kundi langis ng ulibo. At dito, yung natagpuan nilang langis ng ulibo ay kasya lamang hanggang 1 araw yun. Sa laki pa naman ng menorah. Tatagal lamang ng 24 oras yung langis. Kaya kung sisindihan nila, good for 1 day lang, naiilaw. Okay? At ngayon, ang nangyari po ay tumagal ng 8 araw yun pong langis. Kaya for the Israelites, it was a miracle. Tumagal siya ng 8 araw para maging sapat na makagawa sila ng bagong langis ng ulibo para pamalit. Napaka-importante po nitong bilang na 8 sa pagdiriwang ng Festival of Hanukkah. Sapagkat ang bilang na 8 ay may spiritual significance sa iyo at sa akin sa selebrasyong ito ng Hanukkah. Ang bilang na 8 sa Bible ay maraming kahulugan. Una, ang number 8 is a message of new beginning or a message of new start. Maaring nagpunta ka rito na gusto mong magsimula muli. Maaring na down ka, bumagsak ka, at sabi mo, Lord, I want to start all over again. Pero nahihirapan kang magpasimula kung paano ang gagawin mo. Tandaan mo, ang 8th day ay first day of the week. Sapagkat meron tayong 7 days a week. Pagtapos ng 7th day, ano ang next day? The 8th day, the first day of the week. Yun po yun. Kaya nga po, first day, the 8th, maaari kapatid, na itong Festival of Hanukkah na ito ay hindi aksidente na napunta ka rito dahil maaaring may binabalak kang itayong bagong negosyo. At maaaring magsisimula ka ng bagong negosyo. At maaaring ikaw kapatid ay walang trabaho at naghahanap ka ng trabaho, maaaring magsisimula ka na magkaroon ng bagong trabaho. Lahat ng mga bagong bagay o sisimulan mo, kapatid, ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Just believe because you're here celebrating the Feast of Hanukkah. Amen? Kaya sa mga gustong magpasimula ng panibagong relationship, nagkaroon ka kapatid ng kabiguan in the past sa past relationship mo. Hindi kayo naging ikangay match at ngayon naghahanap ka ng isang bagong relationship. At itong Festival of 8 days may be the key upang magsimula ka sa isang bagong relationship. Bibigyan ka ni Lord ng bagong karelasyon. Okay? Ayan.
also is a message that God remembers you. Ano niyo po ba, ang bilang na 8, ang kahulugan niyan ay aalalahanin ka ng Diyos. Kaya hindi aksidente tayo nagdiriwang ng Festival of Hanukkah. Dahil hindi yan basta pinagdiwalag natin, wala na. Hindi, meron po itong message sa bawat isa. Lalo na Genesis chapter 8 din ang ating gagamitin. Genesis chapter 8 verse 1. Kasi ang context niyan, ginunaw ng Diyos ang sanlibutan noong panahon ni Noah. Ang tanging nakaligtas sa puot ng Diyos ay 8 tao lamang. I repeat, 8 tao. Si Noah, ang asawa, at ang kanyang 3 anak at mga asawa nito. Ilan sila ngayon? 8, kapatid. At sila'y ipinasok sa ark, sa daong. No? Tapos, umulan ng napakalakas, bumaha hanggang sa nangamatay ang lahat ng tao. Ngayon, pagdating ng Genesis 8 verse 1, but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth and the waters receded. Naalala ng Diyos si Noah. Pag sinabing Noah, hindi si Noah lang, kasama yung 7. Kaya kung ating itatansin, and God remembered the 8 people inside the ark. Amen po ba? At dahil doon, kapatid, naaalala ka ng Panginoon sa iyong kalagayan ngayon. Maring iniisip mo, nagpapunta ka dito, pinabayaan na ako ng Diyos. Bakit para ako nag-iisa ngayon sa aking buhay? Parang di niya ako tinutulungan. Maring yan ang sumasagi sa isip mo. Diyan ka nagkakamali. Dinala ka ng Lord para ipagdiwang ang Festival of Hanukkah, which is called the Festival of 8 days, para ipaalala sa iyo, nasa isipan ka parati ng Panginoon. Naaalala ka lagi ng Panginoon. Amen? At siya ay nagmamalasakit sa iyo. Alam niya ang iyong kalagayan. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Amen po ba, kapatid? And another message of 8. 8 is a message of God's help and God's protection. Sapagkat 8 lang ang naligtas na tao. Amen? Sa panahon na yon na bumaba ang judgment ng Diyos sa mundo. Only 8 people were rescued, were saved, were protected. Nagdiriwang tayo ng Festival of 8 days para ipaalala sa iyo, kapatid, na iingatan ka ng Panginoon. Kung siya man ay magpadala ng salot sa inyong community, i-exempt ka niya. Kung nagkakamatayan sa mga kapitbahay ninyo, na puro lagi-lagi araw-araw may burol, pero hindi dadaan ang anghel ng kamatayan sa tahanan mo. Bakit? Nandito ka kasi na nagdiriwang ka ng Festival of Hanukkah kung saan pinoproclaim ang number 8. Dahil 8 days ang selebrasyon ng Festival of Hanukkah. At maaaring ikaw hirap na kailan na kaya mag-e-end ang mga trials and problems sa aking buhay. Kapatid, 8 also is a number of the end of your trials. Sapagkat makita natin, mga kapatid, nang maalala ng Lord yung 8 tao na nasa loob ng daong, tumigil ang pagtaas ng tubig. Amen? Sila man, piling nung 8, umiikot-ikot yung sa lakas ba naman siyempre, ng pressure mula sa taas, mula sa ibaba, yung tubig. Binuksan lahat pati yung mga fountains deep at nasa itaas. Sabay na, kaya grabe ang tubig Umabot sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ang Mount Everest ay inabot ng napakalaking baha. Pagka ganun, malakas ang pressure ng tubig. Paikot-ikot yung daong. Maaring hilong-hilo na yung 8 doon. Ngunit naalala ng Diyos yung 8 tao na nasa loob.
at tinapos niya na yung pagsubok sa tao. At yan din, maaaring sabi mo, Lord, kailan kaya matatapos itong pagsubok kong ito? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, tapos na ang trials sa buhay mo. Tapos na ang mga pinagdadaanan mong hindi magandang bagay. Amen? And also, as I was contemplating, Lord, ano ba po ang pwede kong idagdag doon sa 8 na message nyo? Sa Festival of Hanukkah. Pinaalala sa akin ng Lord, what are the infinite numbers? Sabi ko, 0. Pag sinabing infinite, pagka ginuhitan mo yan, dire-diretso, walang tigil. 0 at saka 8. Pag sinabing infinite, walang tapos. Amen? Walang tapos yung pagdaloy. Ganito rin ang gagawin ng Diyos sa iyo. Walang katapusang pagpapala ang dadaloy sa buhay mo. Yan ang mensahe ng Festival of Hanukkah. At dapat mo yang paniwalaan. Amen? Ang ika-4, kapatid, na katawagan sa Festival of Hanukkah is called Festival of Miracles. Yan po ang ika-4 na mensahe ng Festival of Hanukkah. Bakit tinawag ito na Festival of Miracles? Sapagkat himala ang nangyari. Yung langis na natagpuan sa templo para gamitin sa menorah, para umilaw ito, itatagal lang ng 1 araw. Pero tumagal siya ng 8 araw. Kaya for the Israelite people, they said it was a miracle of God. Kaya umaasa sila na pag sumasapit ang selebrasyon ng Feast of Hanukkah, may mga himalang nangyayari o nagaganap sa kanilang buhay, maging sa kanilang kapaligiran. Maaaring nagpunta ka dito, nangangailangan ka ng himala. Maaaring may problema kang hindi malutas-lutas, na parang walang solusyon sa iyong problema o sa iyong pagsubok. Kapatid, naniniwala ako na sa selebrasyon natin ng Festival of Hanukkah, ang himala ng Diyos ay iyong mararanasan. And I declare that this is your day of miracles. Ngayon ang araw ng mga himala sa iyong buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, this is my day of miracles. Dumadaan sa matinding pagsubok na parang hindi mo kayang malagpasan. Pero panghawakan mo ang selebrasyon ng Feast of Hanukkah because this feast is called the Festival of Miracles. And I declare, hindi lamang this day is the day of your miracles. I declare na buong taon mula sa araw na ito, ay pupunuin ng Diyos ng himala ang iyong buhay, pupunuin ng Diyos ng himala ang iyong trabaho, pupunuin ng Diyos ng himala ang iyong negosyo, pupunuin ng Diyos ng himala ang iyong pag-aaral, pupunuin ng Diyos ng himala ang iyong relationship with someone. Amen? At babaha ng himala sa buhay mo. Puro himala ng Diyos. Amen. Ayan. Naintindihan niyo, kapatid? Dapat ay konbinsido ka dyan dahil nakaupo ka lang dyan, tignan mo, ino-operang, binabagsak na lang sa iyo yung mensahe ng himala. Ngunit, maaring ito ang nasa isipan ninyo. Bakit natin ipinagdiriwang itong Feast of Hanukkah? Hindi naman tayo na mga Hudyo. Tayo ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Hindi naman tayo mga Hudyo. Di ba ang sabi nga, itong Festival of Hanukkah ay festival ng mga Hudyo. At bakit na anong kinalaman ko doon sa blessing ng Hanukkah na nire-release mo sa amin? Para sa mga Hudyo yon. May karapatan ba ikaw na Pilipinong Kristiyano na ipagdiwang ang mga festivals o kapistahan
ng mga Hudyo, lalo na itong Festival of Hanukkah. Meron po, kapatid. At ang text na aking gagamitin ay ang Book of Ephesians chapter 3, verse 6. Para makumbins ka, kasi maaaring ikaw ay nagdadoubt pa sa mga bagay na nire-release ko. Grabe ang grace ng Lord sa buhay mo talaga. Anong sabi ng Ephesians 3:6? Merong binabanggit si Apostle Paul na isang hiwaga patungkol kay Christ. Pag sinabing hiwaga, ito'y nakatago at hindi alam ng sino man. Pero si Paul ay pinahayagan ng Diyos upang ipaliwanag niya ang mga hiwaga. At ang sabi, ang hiwagang ito ay sa pamagitan ng mabuting balita. The Gentiles, pag sinabing Gentiles, Pilipino yan, pwedeng Pilipino, Incheck, Hapon, Amerikano, ano man ang nationality, basta hindi Hudyo. Ang sabi, through the gospel, ano yung sabi ng gospel? Good news about Jesus Christ. Through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. Yan ang kasagutan sa tanong mo na ito bang pagsa-celebrate na ito ng Feast of Hanukkah ay meron tayong part dyan? Hindi naman dapat natin i-celebrate yan kasi Pilipino tayo, hindi naman tayo Hudyo. At yung bang blessing na nirelease nyo, di ba? Para sa mga Hudyo lang yun, hindi para sa akin. Yan ang kasagutan at ipaliliwanag ko po yan. Ang tawag ko po dyan sa Ephesians 3:6 ay 3 blessing pag ang gospel ay pininiwalaan mo sa iyong buhay. Sino sa atin pininiwalaan at tinanggap ang gospel ng Panginoon? Okay, makinig kang maigi. Next slide natin. Kaya, tanong muna, bakit may karapatan kang ipagdiwang ang kapistahan ng Hanukkah? Ayan. Kasi iba sa inyo, hindi bigay na bigay sa pagdiriwang. Parang may reservation. Kasi Jewish, festival eh. Buti sana kung pista ng Quiapo yan. At least, Pilipino dating, di ba? Okay? Number 1, bakit ka may karapatang ipagdiwang ang kapistahan ng Hanukkah? Kasi, tagapagmanang kasama ka ng Israel. Ang sabi, heirs together with Israel. Sabi ng Efeso 3:6, the Gentiles, Pilipino, Incheck, Hapon, Amerikano, are heirs together with Israel. Ang ibig sabihin, dahil kay Kristo Jesus, nang tayo ay maniwala sa Kanya at tinanggap natin siya sa puso natin, tayo ay naging tagapagmana rin na kasama ng Israel sa lahat ng mga pangako ng pagpapala ng Diyos sa Kanya. Tagapagmana. Naiintindihan niyo yung sabihin ng tagapagmana? Di ba? Ikaw ang recipient, amen? Nung bagay na pagmamay-ari ng isang tao. Ang sabi dito, kasama kang tagapagmana ng Israel. So kung ano ang pangako ng Diyos ng pagpapala sa Israel, ikaw ay tagapagmana rin ng pangako. Hindi solo ng Israel. Meron siyang twin. Ano yung twin? Meron siyang kakambal na hindi lamang ang nag-iisang tagapagmana ng pangako ng Diyos ay ang Israel lang. Sino ang kanyang twin? Turo mong katabi mo, ikaw ang kambal ng Israel. Amen po ba, kapatid? Kasi, tingnan nyo ha, sa Bible po yan, ang salitang festival, pag tinignan mo sa dictionary, nakalagay celebration, joyous celebration. Pero wag niyong babatayan yung dictionary, dapat gamitin natin yung Hebrew word mismo, nasa Book of Leviticus chapter 23, 24, and 25 yan, yung festivals na sinasabi. Pag tinignan mo sa Hebrew ang salitang festival, ang Hebrew word niya ay moed. M-O, apostrophe sa taas, E-D, moed. Ano yung kahulugan? Hindi po joyous celebration. Ang kahulugan ay divine o God's appointment to bless. Ibig sabihin ay itinakdang panahon ng Diyos para magpala. Kaya ibig sabihin, baka meron pong kapistahang pinagdiriwang sa Israel, ang Diyos ay nagkakaloob ng itinakda niyang pagpapala sa Israel. Ang tanong,
Ang tanong, sa Israel lang ba ang pagpapala? Di ba meron siyang iba pang tagapagmana? So, kung ang Diyos mag-release ng blessing dahil nga pinagdiriwang ang Festival of Hanukkah, hindi solo ng Israel yun. Dahil nang ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, naging tagapagmana ka din kasama ng Israel. Kaya hindi pwedeng hindi mo ipagdiwang yan. Hindi ka dapat malungkot, nagsasayawan, nakaganon ka lang na para bagang hindi ka parte ng selebrasyon ng Hanukkah. Hindi, tagapagmana ka rin. Kaya kung ano ang pagpapalang tinanggap ng Israel, yun din ang pagpapalang tatanggapin mo. Dahil ikaw ay tagapagmana. Kaya yung blessing na inilaan ng Diyos sa Festival of Hanukkah, yun din yung blessing na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang liwanag. Amen? The Gentiles are heirs together with Israel. English na English, basic na basic, heirs together. Tagalogin mo nga ang heirs together, kasamang tagapagmana. Minsan iniisip mo, pag namatay mga magulang ko, mula ako mamanahin eh. Di ba? May mga ganun. Pero dito, kapatid, tagapagmana ka naman din pala. Kasama ng Israel. So, lahat ng blessing ng festival, nirelease ko na yung blessing ng festival sa inyo kanina. O, paano mo siya tinatanggap? O, kanina, hindi ka makaklaim. Kasi nga, iniisip mo, hindi, para sa Israel yan. Hindi, tagapagmana ka eh. Amen? O, ngayon, paano respond mo? Tagapagmana ka pala. Paano ka mag-respond? Diba? Aba nung, alam mo, may pumunta sa bahay nyo. Alam mo, sabi sa'yo, mga abogado, may dala kami rito na last will testament ng kapitbahay nyong namatay. Wala palang anak yun. Wala na pala mga kamag-anak yun. At nakalagay dito, ikaw ang ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng ari-arian niyang naiwan. Amen? Nung malaman mo yun, ikaw ba'y nalungkot? Oh, ganun, magkapagmana pala ako. Hindi? Anong respond mo kaya? Di ba tatalon ka? Magsasaya ka? O ngayon, nalaman mo tagapagmana ka rin pala ng pagpapala ng Diyos na ipinangako sa Israel. Anong respond mo? Ang Diyos na tinitignan kanya eh. Kasi kung nakita ng Lord sa iyo, hindi ka interesado, may karapatan siyang bawiin sa iyo yun. Kasi, ano yan eh, may karapatan siyang hindi ibigay sa iyo. Kasi nakita niya, ayan, ginagamit ko si Perdibaga. Eh, yung anak ko, wala eh. Ah, ganun? Hindi interesado eh. Pwede sabihin ni Lord, hindi interesado. Doon ko ibibigay sa ikatabi niyang interesado ang blessing. Diba? Amen, mga kapatid? Hindi katulad ng mga taong namatay na. Diba? Hindi na niya makikita yung response mo. Diba? Ikaw pala ang tagapagmana ng ari-arian na nagkakalaga ng 50 million. Tapos, wala malang joy sa'yo. Oh, ganun. Eh, hindi ka na nakita nung namatay. Pero kung nakita ka nung namatay, babawiin ko na. Bigay ko na lang sa iba. Eh ngayon, si Lord ba namatay? Namatay, pero nabuhay na muli. Kayo. Di ba sabi ko, si Lord ba namatay? Di ba? Oo, anong hindi? False doctrine yan, ha? Sabi niyo sa inyo, hindi namatay. Pero nabuhay na muli. At ang sabi, siya'y nabubuhay magpakailanman. So nakikita niya yung response ng mga tagapagmana niya. Tinatanaw ka na, ngayon, ikaw ba'y tagapagmana ng blessing? Kung tagapagmana ka, tumanong ka! Yun. Medyo may pagkapaos yung ating ano. At ang ikalawa, bakit may karapatan kang ipagdiwang ang kapistahan ng Hanukkah? Ang ikalawa po ay mababasa natin. Number 2, kasi bahagi tayo ng isang katawan. Ikaw at ang bayan ng Israel ay iisa. Tandaan nyo ha? Ano ang sabi ng Bible?
We are members together with Israel yun, of one body. So, nang ikaw ay tumanggap kay Jesus, nang tignan ka ng Diyos, ang tingin sa iyo kapatid, ikaw at ang Israel ay binubuo na lang ng isang katawan. Parang mag-asawa. Nakita na kayo ng mag-asawa? Parang ba nag-iisip pa kung nakakita na sila? Nakita na kayo ng mag-asawa? Nakita na kayo ng mga ikinakasal? Nang sabihin sila'y isa na, isang tao na lang ba nakita nyo? Dalawa pa rin. O, sabihin, ikaw pa rin, at saka Israel, magkahiwalay. Pero sabi ng Diyos, pinag-isa na sila eh. Ginawang isang katawan. Ganyan din. Sabi kanina ng Ephesians 3:6, we are members together of one body with Israel. Israel at ikaw, tingin ng Diyos, isa ka na lang na katawan. So, ang Israel pala ang ating other half. Meron kang kahati sa buhay. At yan ay ang Israel. Kaya kung nasasaktan ng Israel, nasasaktan ka din. Kung napipil mo yon, maraming sa mga palabas noon na biniblame ang Israel sa maraming mga ginagawa doon sa Gaza. Tapos ikaw naman, di ka nasasaktan doon sa mga sinasabi na masama sa Israel. Baka hindi mo siya the other half. Pero kung nasasaktan ka, di ba? Papaiyak ka. Amen? Sabihin, ang Israel ay yung other half. Kaya kung binibless sila, nagsasaya ka din. Kaya tayo nagjo-join sa selebrasyon ng Feast of Hanukkah dahil kaisa natin sila sa iisang katawan sa paningin ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, bagamat tayo'y Pilipino, pag tinignan tayo ng Diyos, kasama tayo bilang sa sambahayan ng Israel. Ikaw ay spiritual Israel. Ang mga Israelita ay apo ni Abraham. Ngayon, dahil kay Kristo, naging apo ka rin ni Abraham. Galatia 3:29. Ang Israel galing kay Abraham. Kaya apo sila ni Abraham. Saan ang galing Israel? Kay Jacob. At mula kay Jacob, saan galing si Jacob? Kay Isaac. Galing si Isaac kay Abraham. So ang pangako na kay Abraham, bumaba kay Isaac, bumaba kay Jacob, bumaba sa 12 anak ng Israel hanggang sa kumalat sila. Ngayon, ang tanong, kung tayo rin ay kasama sa sambahayan ng Israel, dapat apo din tayo ni Abraham. Tignan natin, pakita nga po natin ang Galatia chapter 3 verse 29. Para lalong makumbinsi natin ang ating mga kapatiran ito sa maaring katanungan sa isip nila. Kaya hindi maitodo yung pagdiriwang sa Feast of Hanukkah. Dahil hindi naman ito pista natin. Ang alam naming pista ay pista ng San Roque, pista ng balik-balik. Di ba? Yun yung mga alam na kapistahan eh. Pista ng Hanukkah, wala eh. Pero pista ng Quiapo, yan, di nakakalimutan ng iba yan. 29, sabi ko. Sabi ko ba 26? Oo, may bingi yung ating nasa taas. Ayan. Pakibasa nga kapatid, ng isa kabilang sa sambahayan ng Israel. Wow, hallelujah. Bahagi ka ng sambahayan ng Israel. Isang taong bumasa, malakas ang tinig. Sige po, wag na mahiya. Sige, Sister Lolit Udsig. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Yes, kung kabilang ka kay Kristo, then apo ka ni Abraham. At tagapagmana, heirs according to the promise. Maraming promise si Lord kay Abraham. At yung promise ni Lord ni Abraham, ang recipient ay ang Israel. Sabi tayo rin ay heirs together with the Israel sa promise kay Abraham. Tagapagmana ka rin. So, baliwanag kapatid,
ikaw ngayon ay kabilang sa isang katawan. Kapag tinignan ka ng Diyos, ikaw at ang Israel ay iisa. Oh, dapat mo ipagdiwang din pala to. Yun. Kaya natin pinagdiriwang. Kaya meron tayong flag ng Israel. Ewan ko lang, may natanong ba sa isip niyo, ba't may flag ng Israel? Pwede naman tayo magkaroon ng flag ng Canada, flag ng ibang bansa. Ba't Israel lang? Kasi chosen people yan. Part tayo ng chosen people of God. Kaya meron tayo yan. Pinunla sa akin yan. Bata pa lang ako ng nanay ko. Kinagkikwento patungkol kay Abraham, Isaac, and Jacob. Gabi-gabi yan, panay ang kwento. Paulit-ulit ang kwento niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya sabi ko, paglaki ko, mamahalin ko ang bansang Israel. At ang ikatlo, kapatid, last but not the least na ito, kung bakit may karapatan tayong ipagdiwang ang kapistahan ng Hanukkah. Kasosyo tayo na kasama ng Israel sa lahat ng pangako ng pagpapala ng Diyos dito. Saan nakita yun? Sa word na sharers together in the promise in Christ Jesus. Hindi lamang po tayo tagapagmana na kasama ng Israel sa mga pangako ng Diyos. Hindi lamang po tayo kaisang katawan ng Israel, kundi tayo din po na mga born-again Christian ay kasosyo ng Israel sa mga pangako ng Diyos sa Kanya. Yung salitang sharer, pakibalikan nga yung Ephesians 3:6. Mag-backward lang tayo sa slide. Yan. Yung sharers together, yung salitang sharer, yan po ay stock market terminology. Yung sharer. Ibig sabihin ng may share ka, stockholder ka. Amen? So, kasosyo ka. Saan? Kahati ka sa mga kinikita ng Israel. Kahati ka sa mga pakinabang na natatanggap ng Israel. Pag tuwing meron silang kapistahan, nagre-release ang blessing si Lord, lagi kang kabahagi. Kabahagi ka sa benepisyong tinatanggap ng Israel. Yan po ang ibig sabihin nun, kabahagi ka. Kaya hindi solo ng Israel ang blessing ng Hanukkah, especially ang mga nirelease natin pagpapala sa Festival of Eight. Ano na yung Festival of Eight? Naalala niyo yung Festival of Miracles? Naalala niyo yung liwanag sa ating mga buhay, sa gitna ng kadiliman ay sisilay ang liwanag, ang dalang pag-asa, pupunuin ng pag-asa ang ating mga buhay. Amen? Nangangailangan tayo ng milagro sa buhay natin. Lahat ng mga blessing na yan ay para din sa ating lahat. Kaya kung ikaw ay naniniwala, tumayo ka at saluhin mo ang lahat ng blessing na nirelease na yan. Sa ating lahat yan, hindi lang sa bansang Israel. Kaya tingnan ninyo, wala pang labanan na natalo ang Israel. Yung history na yan, way back pa, 1967, yung 6-day war, halos lahat ng mga bansa sa paligid ng mga Muslim nagsabay-sabay lumusob sa kanila. Konti lang silang sundalo, konti lang armas nila. Nanalo pa rin sila. Tapos 1973, Yom Kippur War. Marami rin mga bansa, Egypt, pinangunahan ng Egypt, Jordan, Syria, at iba pang bansa, lumusob sa Israel. Pero tinalo pa rin sila. At ito lang sa labanang ito, ngayon silang kumukubkob ng Gaza. Hindi sila natatalo. Bakit? Dahil sa mga festivals na sineselebrate nila, tapat ang Diyos, may blessing na ibinibigay ang Panginoon sa kanila. Ang tawag doon ay miracles ni Lord. Kasi pag tapat sila sa pagdiriwang ng Hanukkah, Festival of Miracles yan. Kiniklaim nila yan. Hindi nawawala siya ng mga problema, may mga pagsubok, pero na-overcome. May mga miracle intervention ng Diyos na ginagawa. Ganon din, kapatid, sa buhay mo ngayon. At nalaman mo, kasosyo ka ng Israel. Ilang sa inyo dito nasa spiritual na pagkakagyera. Piling mo, ginigyera ka din. Di ba? Pero tandaan mo, kapatid, kung paano tinutulungan ng Diyos ang Israel, ikaw din ay tutulungan ng Panginoon.
Kaya saluhin mo lahat ng himala. Anong himala ang ininanais mo? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At habang ikaw ay nakatayo, mag-isip ka, anong himala ang kailangan ko? Sabihin mo ito sa Lord.